Hi guys, good afternoon. Happy Thursday. Nandito ko guys ngayon sa Jiffy Lube. Mag-ano ko papa-change oil ng sasakyan ni Ina kasi mayroon ng sign na need to be changed oil. At dahil nga sa off ko ngayon, si Ina may trabaho. So ako nang nagdala dito sa Jiffy Lubes. Yun. At para matapos na to kasi baka makakalimutan na naman ni Ina. So ngayon, samahan nyo ko guys na pa-change oil. At maya-maya guys, magpapa-haircut ako kasi tingnan nyo, sobrang napakapangit na ng buhok ko na naman. At very dry na yung dulo. So papuputulan ko ng kaunti lang. Siguro mga 2 inches lang. 2 inches, mga ganito. Para naman mabawas-bawasan yung hair natin. Kasi ang dry na. So samahan niyo ko guys. Let's say medyo waiting pa tayo guys ng mga few minutes pa. Mayroon tayong nasusundan pa. At ang maganda dito pag nag-oil change is tinitingnan din nila yung mga importanteng bagay sa makina, mga oil dyan. So hintay lang muna tayo guys. Malapit na yun. So sakay-sakay muna tayo dito sa sasakyan. Okay. Ang panahon pala namin dito guys sa Canada, sa gabi malamig, sa araw mainit. Pero may araw din na yung panahon na malamig ang buong araw, lalo na pag medyo makulimlim at mahangin. Yun ang sobrang lamig. So sa ngayon guys, makita nyo maganda ang weather namin, pero looks like uulan mamayang gabi. Mayroong sign na uulan mamaya, pero buong araw ngayon mainit yung araw, maganda. So anyway, bago ko pala dinala tong sasakyan dito sa change oil guys, nagpa-car wash muna ako kasi Diyos ko, nakakalimutan ng aking anak ng maghugas nitong sasakyan. Siguro 3 weeks na hindi nagka-car wash. So ngayon medyo hindi ko kayang tingnan na napakarumi nitong sasakyan niya. At mamaya after ng car wash, kung may oras pa ako guys, after ng or before na magpa-haircut ako, lilinisin ko tong loob, i-vacuum at saka punasan kasi maalikabok na rin sa loob. At para naman magandang tingnan na gamitin at fresh kapag sumasakay, at saka yung amoy kailangan fresh din. Di ba guys, sinong nakaka-relate sa inyo na kapag ang sasakyan ay marumi, parang pakiramdam, ako personally, parang pakiramdam ko hindi ako naliligo. So parang ganun ang pakiramdam ko kapag ang sasakyan ko ay marumi, para din na hindi ako naligo ng isang araw. Ganun. So guys, malapit na, parang tapos na yata yung nasusundan natin. At tayo na ang susunod. Thank you guys. Sunod na tayo.
Chains oil. Thank you. Sandali. Ha? Oo. Meron na. Ano na, 1 week na eh. Ha? Kasi kuya, dito lang to. Oo. Maigi na yung okay lang. Yung laging ano. Pero kung malinis ko yung oil, okay ba yun? Reset na natin. Ganon. Kailangan ilan? Dapat ilan? Mga 8 to 10,000. Ah. Talaga? Oo. Basta nag-pop out na lang. So guys, hindi pa pala hindi pa naaabot yung mileage na dapat magamit. Kasi ang takbo lang nito, bahay trabaho lang ni Ina. So hindi talaga to ginagamit ng malayuan. So ngayon, ang natakbo pa lang niya is 5,000 pa lang mileage. And then dapat daw mga 8 to 10,000. So, inano lang, yung i-reset lang yung, kasi may nagsushow na talaga na need to change na talaga yung oil. So, ngayon, mabait naman si kuya. Palibasa guys, doon sa Jiffy Lubes na yan. So guys, ang ibig kong sabihin nga, doon sa Jiffy Lubes na yun, mayroong 2 Pilipino na nag-work doon. So, si kuya, ang bait kasi, hindi pa nga talaga naabot yung mileage ng sasakyan na to. 5,000 lang. So, sabi niya, i-reset na lang daw. Kailangan daw 8 to 10,000. Dapat pa-change oil. Ilang buwan na to guys eh. So, mas maigi na kasi yung up to date tayo sa paglilinis or pag-change, I mean. So, anyway, uwi na muna tayo guys kasi gusto kong punasan nga tong sasakyan na to habang ako ang gumagamit kasi bukas na naman ang gagamitin ko yung sasakyan ko, si Ina, may work din. Wala na naman to, hindi na naman to magagawa ni Ina. So kaya punasan ko muna guys, kaya uwi muna tayo bago. Kasi ang appointment ko sa sa haircut 6:30 pa naman. And time check for now is 4:28. At marami pang oras para para makapaglinis ng sasakyan. So let's go guys. Let's go. Guys, nililinis na ako dito sa binabacuum ko muna para bago punas, medyo malinis guys itong mga bato-bato. So, papakita ko sa inyo kung alin ang sinasabi ko. So ito,
Kailangan talagang i-vacuum. At saka ito. Ang dumi guys to. Oh. So guys, magpunas na tayo. Punasan na natin to para maging malinis. Yan. Samahan niyo ako guys na samahan niyo akong magpunas. At ang ginamit ko nga pala guys, i-minix ko lang dito sa tubig yung sabon na pang laba para mabango. Ayaw ko guys na gumagamit kung ano-anong mga detergent or chemicals. Lalo na pag sa loob ng sasakyan. Kasi mabaho guys sa mabaho sa sasakyan pag kung ano-anong chemicals ang ginagamit. So ayaw ko yun. Gusto ko kahit na medyo luma na tong sasakyan na to. Kasi ano na to 11 years na to Kahit medyo luma na, gusto ko yung fresh pa rin ang fresh pa rin ang amoy. Ganyan ako guys. Ay. So guys, tapos na tayo. Medyo malinis na. Yan. Nilinis na natin. Medyo okay na yung alikabok. Malinis na siya. Yan. So binalik ko na lang uli yung nakalimutan ko nga pala kanina guys na nag-car wash ako. Dapat pala lininisan ko rin yan. Yung apakan. So medyo marumi pa rin. Yung apakan na lang guys. Pero itong mga to, okay na siya. So, I'm happy. Kasi, malinis na. Yan. Malinis na siya. Samahan niyo ako ulit guys. Tapos na akong linis nitong sakyan. Samahan niyo ako guys na titingin lang ako ng brake pad nitong Dodge. At sana makakita ako guys ng available kasi mukhang kailangan na talagang palitan tong kasi 11 years na guys, never pa tong pinapalitan ang brake pad nito. So kailangan talaga kasi medyo hindi na siya kagaya nung pagbago, di ba? Kung na-imagine nyo guys yung bago na brake pad na pagka-apak mo, medyo konting apak lang, nag-i-slow down na siyang mag-stop. Ito kailangan talagang kailangan talaga na pakadiinan. So delikado kay ina ngayong pa-winter na pati. Delikado kasi pag winter medyo madulas na ang daan. Delikado. So nagwo-worry ko na ma-aksidente si ina. So habang hindi pa kasi ang oras is only 5:28 ng hapon, habang hindi pa naman time doon sa haircut appointment ko. Doon muna tayo guys sa doon muna tayo sa shop kung saan makakabili tayo ng brake pad. So, samahan nyo lang ako guys. Diyan lang kayo. Stay tuned. Tingnan nyo guys yung panahon. Diba ang ganda-ganda? Diba sabi ko sa inyo kanina na mayroong news ngayon na mamayang gabi is uulan. So, mayroong parte na medyo madilim ang ulap,
Pero itong area na to, napakaganda pa rin ng cloud niya. Medyo malinaw pa, maliwanag pa, at may araw pa. So, tingnan natin mamaya. At guys, pa-autumn na. Kung nakikita nyo yung ano na yon, yung dahon na yon, at saka yon, nag-start na silang mag-yellow. At baka next week guys, lahat yellow na yan at maglalaglagan na sila. So, yan guys ang ano, yan ang tinitingnan namin na autumn na talaga at palamig na. Once na maglaglagan yan guys, yan na. Winter is here. At sana hindi pa masyado guys kasi ay, nakakapagod pag winter. Kailangan mong magsuot ng napaka kapal na damit at jacket at napakabigat pa rin guys. Sa ngayon, itong ano sa kabilang lane, yung pabalik is busy na kasi uwian na ng mga trabahador. At ito ay pababa, itong way ko is pababa ng downtown. So, kung narinig nyo yung sinabi ko guys na pa-winter na. At actually guys, hindi naman ako nagrereklamo ng ano. Kasi unang-una, nandito ko sa Canada. May winter talaga dito. At ang winter is malamig talaga. Pero wala akong magagawa guys kasi kahit na ayaw ano man ang gawin ko, wala tayong magagawa guys kasi Canada to, may winter, di ba? So actually hindi ako nagrereklamo. Kinikwento ko lang guys na kapag winter hindi ka makalabas na nakatok, pagkatapos naka-jacket talaga ng makapal, kahit na naka-t-shirt ng ganito sleeveless, basta ang jacket mo ay yung makapal, everything is okay guys. So kaso lang minsan kailangan mong mag-gloves, mag-toque, mag-jacket ng makapal. Kapag nagkaroon guys ng ng problema, alam mo yung minsan pag tinanggal mo, pag halimbawa nag-mall ka or pumunta ka sa trabaho mo, tatanggalin mo yung toque mo, tatanggalin mo yung gloves mo. Minsan mayroong gloves guys na wala yung naiko-connect mo, yung naitatali mo sila para hindi sila magkahiwalay or mawala yung kabila. Minsan guys na nakakalimutan mo, akala mo yung nag-grab mo silang lahat, pero minsan hindi guys. Kasi one time, mabuti na lang kamo at nasa opisina ako, nasa trabaho ko. Alam mo yung yung isang meeting ko, pagdating ko sa sasakyan, sabi ko, bakit hindi ko mahanap yung meeting ko? Wala talaga. Pagbalik ko kinaumagahan guys, nandoon sa trabaho ko. Kung saan ko ilinapag, doon lang din nahulog lang din sa sahig. So mabuti na lang, walang ibang gumagamit ng opisina, ako lang. So nandun lang, hindi naman nawala. Mabuti kung ganoon. Pero guys, kung nasa ibang nasa ibang lugar na, wala na. Itatapon na nila yun kasi once na lost and found, wala na. Throw away na, goodbye na naman yung pera, 'di ba? So wala na naman at magpapanibagong bili na naman. So wasting the money, alam nyo yun. But anyway, ganun talaga ang buhay. So pag summer naman guys, yan ang sabi na ako, anong suot mo lang, yun lang. So walang mawawala sa'yo unless na may bitbit ka na ibang na wala kang bag talaga. So kaya kailangan talaga yung lagi kang may shoulder bag or handbag para doon mo pag-isahin mo lang yung mga gamit mo doon. Kasi ako guys, minsan ayaw ko yung nawawala ang gamit ko, lalo na pag hindi pa pwedeng i-let go. Masama sa loob ko kasi ayaw ko yung
nagwi-waste ng pera. Ang hirap baga guys, di ba? So pero ayun ang sabi na kapag hindi para sa'yo, hindi para sa'yo. So kailangan na nating tanggapin na nawala. Kasi minsan sinasabi ng mga matatanda na minsan malas yun, kaya umalis. Di ba? So ayaw natin ng malas na yan guys, kasi hindi yan kailangan natin. So anyway is malapit na tayo. At ang ganda ng araw guys. So na nakaharap sa akin yung araw, kaya nakikita nyo ako ang ano tayo sa araw, nakaharap. Hanapin natin guys yung ano, hanapin natin yung Napa. Doon tayo bumili ng brake pad. Mali yata ako guys. Parang mali ako. Saan ba ito? Ito. Ito guys. Ito guys. Yan. Napa. Sana hindi pa sarado. Hi guys. So tapos na guys at nakapa-haircut na tayo. At sorry guys. At ito na ang outlook natin. Sandali lang. At medyo madilim na guys. Madilim na ang loob ng car. So ito na siya. Short na siya. Unlike kanina na sobrang ano talaga. Sobrang mahaba na siya hanggang lampas na siya. Lampas na sa shoulder, and then very dry na. yung dulo niya tinanggal na yung dryness, so ayan na, ganyan na, okay naman. Very satisfying haircut. Yes, thank you guys. At pauwi na tayo. Si Ina nasa likuran ko. So, sumunod siya sa akin. At galing siya sa work. Nakasunod siya sa akin. At busy na guys ang ano. Busy na ang road. Medyo madilim na guys. Ang oras natin is 7:48. Medyo mabilis na ang dilim ngayon. Kaya kapag ganito guys, ibig sabihin malapit na talagang magtaglamig. Basta ganito. Kasi mabilis nang dumilim. Kaya let's go guys. Let's go. Guys, hindi pala ako nakabili kanina ng brake pad nitong sasakyan na to kasi tinatanong sa akin kung anong size daw ng front and back. Hindi ko naman alam
So, ang pagkakaintindi ko, kapag sinabi mo kung anong year ang sakyan mo at saka anong model, akala ko alam na nila. Hindi daw. So, tatanungin pa natin doon kung saan ko binili to para maging accurate ang size. Kasi kung bibili tayo guys na hindi naman ka-size, sayang lang. Baka mag-waste lang tayo ng pera. Ayaw ko ng ganun. So, kailangan yung tugma talaga doon sa size. So, kaya hindi pa rin ako guys nakabili. At tingnan ko bukas after work kung matanong ko doon sa pinilhan ko na itong sakyan na to. Guys, ang dami nating nagawa ngayon. Nag-stop ako dito sa gas station. Ayun. Nagpump ako. At ito na nga pala. Tapos na. Nakapump na ako. At ito na nga guys ang outlook ng hair natin. Na ilawan. So, ano na. Short na ang hair natin. So, ang aking dalagets ay nakalibre na naman ng gas guys. $89. So medyo bumigat na yung bumigat na tong itong sasakyan kasi full tank na siya. So sa ngayon na medyo hindi pa naman malamig, more than week naman to. So medyo matagal-tagal naman na to sa kanya. Akala ko guys, hindi na ako maoobligang mag-gas ng sasakyan niya kasi sasakyan niya to. Pero dahil nga sa dahil nga guys sa ano ba yung tawag nito? Ako ang nagda-drive at takot naman akong mawalan ng gas dito sa gitna. Eh, obligado na mag-gas. So, that's okay. $89 point something. So, si Ina, umuna na guys kasi okay naman yung sasakyan ko. Full tank naman yun. So, hindi niya na kailangan na magpagas. Kasi okay pa siya. Ka-full tank ko pa lang siya nung, kailan ba? 2 days ago. So, kaya, okay pa. Puno pa siya. At malapit na tayo. Tapos, kakauwi na naman. At guys, sorry, madilim. Ayan ang sa harapan natin. Ayan.